Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga galamay adlaw ka natin tanan o welcome diri sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kau ba ni Armando Fenekito, mga gala? Yes, mga gala, no? Habi ko, last na to kagahapon, mga gala, no? Nga Martes Santo, wala pa di Miyerkules Santo din, mga gala, no? And anyways, mga gala, bisag unsa pa man ang adlaw na trabaho gihapon ta, no? At least, mga gala, no? Kita gaan ta og ano, blessed gihapon ta og privilege enough paghihapon ta mga galang atos Ginoo, mga galang natoy trabaho. Anyways, mga gala, kamusta mo diha tanan, mga gala, no? I hope ang uban diha, no, nanguli na sila mga probinsya, nahini na nga nanguli silang probinsya, mga gala. And kita mo siguro niyo update sa PTV, mga gala, no? Sa tong lihok sa terminal, no? Ato ang
update po sa tong airport, no? No ba nanguli na address Davao, no? So I hope mga igala, no, okay tang tanan din sa to ang atong pagnilay-nilay karon, no. So bandiha, no, nga nagatrabaho gyapon, especially, no, kudos po dahil sa to ang mga trabahante sa mga convenience store, no, sa to ang mga supermarkets, no, nga bisag Biyernes Santo, o sa to mga butika mga igala o ospital, no, o atong kapulisan mga igala nga nagabantay diha karon sa ato ang mga aktibidad, no, sugod ugma mga igala. Actually na nag-deploy na sila pero kuan na mga igala, no, ato na nang unsa ning ato na nang ato ako man di man ako nag-deploy nag-deploy na sa itong mga strategic areas mga igala, no, alam sa kuno. So ugma pod mga igala, bawal mga panya, no. So kung kisa man to mga naga kamang-kamang diha, no, hatag-hatag og uso pa bang leaflets karon mga igala, pero sa pagbawal nga na may social media, no, sa iundang pa na nila dira sa social media. Wait, mga igala, anyways mga igala, di sa ta magstory bugat mga igala, no, kay bugat kay ito ang mga paminaw karon, char ting pahulay man dapat nato karon, di ba, no. So ato sa ning no, ting pahulay nato. So sa to pa din ta sa mga good news, no, kung asa mga igala, no, ang ato ang Davao Light, ato ang underground cabling project diha sa kuan mga igala, diha sa may Uyanggurin mga igala or Ramon Magsaysay Avenue, ika nga, no, from post office padulong na sa may asa dito sa may DSWD ba to, asa to Davita, do ka segment mangguna mga igala. Ato ana nang kuan na nila na human nang ipasiga na mga formal lang ipasiga mga igala, no. And kana with that mga igala, na sa pagtinabangay sa to pribadong sektor ug sa to ang local government unit is Davao City mga igala, no. Ang nanguna gid mga igala is kuan ang nanguna gid na is kaning unsa ni Davao Light and Power Company, ang atong lokal na kagamahanan mga igala. So with the help also with the of the establishment sa lugar mga igala nga mabangag-bangagan ang ilang sidewalk, no. Daghang salamat po dayto sa ilang kuan. So anyways mga igala, unahon na to, no, si kuan ang natong paminaw mga igala, no, ang pahayag ni sa ato ang President o COO mga igala, no, sa Davao Light and Power Company Incorporated mga igala, na si Engineer Enrizar Tia mga igala, with regards sa maong success mga igala, no, sa maong proyekto mga igala. Anyways mga igala, dito maglangan ato na paminaw mga igala, no, si Engineer Enrizar Tia. Okay, so ang siya phase 1 lang ni sa Ramon Magsaysay, no. So taas-taas mo ng Magsaysay, it's around 1.4 kilometers. Kani siya katunga ni siya from diri sa post office up to Suaso, mga 700 meters ni. Ongoing na daan ang ato ang second phase. Hopefully mahuma na mo na siya by December of this year. Tama-tama po December, Christmas, so nindot ang ato ang lights din hopefully mahuma na mo, nindot ang weather, nya mo cooperate sa ang traffic. So we're proud nga tanan nagka-cooperate, no, of course under the LGU nga mando. So it's very crucial like right now kasi this is something we can be proud of there sa Davao City. Sir, did we have any difficulty nga kanang kintahay at bang sa mga businesses mga day-to-day nga kanang livelihood? Actually, this is our pila naman ni ka-phase namo, no, na human namin sa Claveria. So this is our third phase na yata sa atong underground cabling man sa San Pedro, Claveria, and then of course katong vicinity sa tawagan City Hall. Surprisingly dili siya problema kayo because we also coordinated with the Chinatown Council, so they're helping us actually address kung sa mga likamo na dali ra kayo maabot sa amoa. And naman tayo gitawag og technical working group which is headed by the City Engineering Office, and then parties to that katong mga telcos, tanan nga mga involved gyud nga stakeholders dire. So whatever complaints sa mga business people dire, dali ra kayo nato na address. So that's something na naging efficient dire. Siguro difficulty dire is traffic, of course, kay congested man ni siya. But like the previous na mga phases atong underground,
tagaan lamig work permit gabi. So we work here actually 9 p.m. up to 6 a.m. lang. So mga around 5 a.m. gani hipos na. Kung naman tayo kaluton sa dalan, butangan na mo steel plate so that magian siya. During the weekdays na. During weekends, of course, tagaan min lang taas-taas na time kaya wala naman kaya traffic. So that's really a good coordination, no, between our LGU and kining ato ang mga affected na mga cable partners. So mo to mga igala no, ang pahayag ni Engineer Henry Zartia mga igala, ang President and COO. Hindi siya mali kaya din mga igala no, pag magnagi mga consistencies sa imuhang pag-pronounce no. President and COO sa Davao Light mga igala no. So December target nila, December. Wow, mura nang mahimong Singapore. Paano kung pasigan na ang lights mga igala? Diha sa Uyanggurin mga igala, or mas atong ginatawag na ito nga Chinatown. There is Davao City mga igala no. So nindot no kung mahumana nila mga igala no, ang katong ikaduhang segment mga igala. Anyways mga igala, sunod na itong paminahon mga igala no, ang pahayag mga igala no sa private sector representative mga igala sa Chinatown Development Council mga igala, Davao City Chinatown Development Council mga igala no. Pinaagi ni Sir Steve Arquiza, no, Steve Arquiza mga igala, with regards sa kung unsa ba ang matabang sa private sector o unsa ba kadakong tabang po ni dira sa may Uyanggurin mga igala no. Kining atong underground cabling yan no, kay syempre isa po business area ba ng mga igala no, ang Uyanggurin mga igala dala tanang hardware bisag unsa pa napon dira mga opisina sa tong gobyerno no. Nadira si BFAR, nadira si DAPWH, nadira si DSWD, no? O daghan-daghan pud og kuan diha, no? So unsa kaya unsa matabang sa Davao City Chinatown, no? O unsa pud kadakong tabang diha sa kuan may gal, no? If na wala nay kuan wala nay nagabitay-bitay diha sa taas mga igala nga mga wires, no? Anyways, mga igala, paminaw na to mga igala ang private sector representative sa Davao City Chinatown Council mga igala, Chinatown Development Council nga si Sir Steve Arquiza. Paminaw na to. Part of the community, how helpful na kanang wala na katuang mga wires na sometimes makakreate of some situation and then yung pinakatanaw na itong mga kasalahan. Yes, as part sa community no, laban na diri sa Chinatown District nga nalipay gud mi nga part ning Ramon Magsaysay Avenue sa project mo ni kay limpyo na siya kayo. As you all know, ang Chinatown, dili lang siya business district, isa po siya ka tourism destination. So with this development, I'm sure mas ma-encourage ang mga establishments diri nga magpagwapo pa gyud sa ilang mga establishments para mahimong mag-attract pa gyud more businesses and tourists diri sa Davao Chinatown. Sir, na-mention ni Cons kanina nga, there were some difficulties kay na some areas at bang sa businesses is makalitan, siguro in a way maka-affect sa day-to-day business. Yes. How did we deal with this? Nagpasalamat mi sa mga contractors led by Davao Light kay paspas man po sila mo respond pag may mga concerns no. Dili man gyud malikayan nga naagi maapektuhan, but as long as ma-address dayon ang problema, sakto ni siya nga kuan nga solution. And gusto pud ko mga yug pasalamat sa tibok community tanan nga affected diri sa Ramon Magsaysay project nga na-extend ilang patients no, kay dili man gyud maiwasan na agi maapektuhan. Ang uban gani maigo ang kaning ilahang kaning pod, maigo silang establishment, but nakasabot ra man pud sila, and ang Davao Light paspas pud kay sila nga pag-adjust dito sa ilang mga kaning mga ginahimo nila nga mga construction nga mga facilities. So nagpasalamat mi again sa community for extending their patience and to make sure nga hapsay ang pag-implement ani nga project. Sir, I don't know if you have the number, pero pila ba kabok businesses parang na-affect ani nga phase nga sa Davao Light na underground cabling? Yeah, basically the whole stretch. Apektuhan ni sila tanan, including katong pag-rewire, syempre maputlan og linya ang ilahang telephone or internet no. But paspas man pud na address. So with that, ang community, ang feedback man gid is happy man gid sila sa naimong project and kasabot sila, and they are all cooperating to ensure nga mahimong ma-implement ang project as fast as possible.
So hopefully nga pag mahuman ni the whole stretch, paingon dito sa pikas nga arch. By the way, this is the Friendship Arch. And kung mahuman ni kutob dito, hopefully we can have a beautiful Ramon Magsaysay. We'll ask the community to help decorate it, no? Kanang naay mga Chinese lantern during Chinese New Year para mahimog yun siya isa ka tourist attraction. So, mo to pahayag no ni Sir Steve Arquiza Maygala, ang private sector representative sa Davao City Chinatown Development Council Maygala, no. So, indot po jud no. Amo to ni Sir Kwan, ni Sir Zar mga higala, no, or ni Engineer Tia mga higala. Pwede sa kumuhuman lang December, dindot yun ang lugar mga higala, no. So, what if mga higala kuno pagkapuhay sa decoration yun nga biti-biti kay wala na wala wires, no. Wala wires, if once nga ma-complete na ilang underground cabling, wala wires nga makita. Di ba, nindot kayo mga higala, magkatong na isa ka portion sa Singapore. Actually, char, hilas. Kakagawa ko dito kay, nato isa ka area dito mga higala panahon sa Chinese New Year dito sa Kuan, or kato ilang festival dito sa Singapore, no nga, grabe, kanindot sa lights mga higala. Wala sila wala kayo makita dito ng mga Kuan, ng mga wires taas, na pugi ilan mga gilubong pod, no? So, ana kanindot mga higala, no? Ang may tabo karon, no? Karon hinahinay na. Actually may higala na kuan na ko, no? 2015 kuan na siya mga higala, no? Nagsugod na siya sa executive order, tapos ang kuan lang nila sa unang mga higala is kanang kuan lang, Sangguniang City Hall lang mga higala, no? Sa may San Pedro area, tapos sa may Magallanes. Hantod sa nag-expand sa Claveria, hantod nag-expand dito sa Kuan, dito sa San Pedro. Tapos naabot na dito sa Kuan nun na muna na karon sa Ramon Magsaysay Avenue sa may Yanggo rin mga higala, no? From post office padulong sa Kuan. Nindot kita naawon gyud nga wala na yung wire. 2015 man siya nagsugod sa executive order mga higala. O nakakuan ko na may higala, nakasubaybay ko ng underground nakakuan ko na nakasugod ko ng kuan sa underground cabling mga higala. Karon nindot yun unta tibok Davao, no, kay last part at least katong kung inyo nakuan isang Quirino, no? Quirino ang ilahang kuan, ang ilahang next target mga higala. But anyways mga higala, ato sa paminawon pod, no, ang kuno pahayag sa to local government unit may pinaagi sa ato ang chairman sa Committee on Energy mga higala sa Davao City Council nga si Councilor Louis John Bungguyan mga higala, kung unsa ba ni kanindot nga mao proyekto, no, sa ato ang lokal nga kagamahanan. Ato paminawon mga higala, Councilor Louis John Bungguyan. Kasi ako, no, I'm very excited on this ceremonial switching sa actually first phase pa lang ni sa Ramon Magsaysay Avenue. Ang next na to, hopefully by December sa other side or the whole stretch na. But this one, we're all very excited and successful, no, for this event sa ceremonial switching na to. We're very happy. Ang city government also is very happy kay kailangan mo gani collaborative effort, no. Tanan, Davao Light, PLDT, Telcos, and other, no, kailangan yun magkaiusap para mahimong successful ni. And we did it again, no, ikatulo na ni na street nato ang na underground cabling project. So as an LGU and the Committee on Energy, I'm very happy with this one. Especially makita ninyo, it adds beautification, no, and safety sa ato mga katawan. Why? Because makita wala na jud kami usa ka spaghetti wires, dangling wires, even a single wire wa na jud kay makita. And also it adds safety, no, kay di naman nato na magunitan tanan, ato naman ang gilubong, no. So I'm very happy with this one and excited na po, no, sa ato ang next na ay ceremonial switch, which is the second phase of the Ramon Magsaysay Avenue. So thank you, no, even the media people, thank you very much. Kung asa ba nga ang next part na to, kung sa next phase 2, asa na po to? Since we are Okay. So kani siya, ang phase 1 is from post office to Suazo, no, Suazo Street. Ang next na to na ceremonial switch is ang Suazo to Ramon Magsaysay katong sa Tumoy na, no. And then after this one, another Ponciano, and then nanapod tayo next, no. So hantod sa mahuman nato to amo ang na-approve na ordinance, which is ang last phase ani is ang Quirino. Yes, it's very challenging ng Quirino Avenue.
Yes. Pila ang budget na to Anicons if na-avail budget for this one? No, I'm not familiar with the budget, but as the city, no, nagpasata og ordinance and then requiring all telcos, double light na tanan, no, magkiusa na ato ang i-underground cabling, tanan wires nila. No, ang part sa city government is that naaman yung mga store owners na di malikayan, no, malikamo because naman joy excavation in front of their stores. Mao na ang atong role, no, sa city government na storyahon sila, kumbaga ipasabot sila na for the meantime lang na, and after makita na nato ang outcome sa ato ang sakripisyo before. So this is the outcome na nindot na kay tanawon. We can showcase ni, in fact, many LGUs, no, this year and last year na niadto sa akong opisina, they want to see ato ang ordinance giunsa daw nato gibuhat, paunsa po daw sa pag-implement nato ani. So this is a very good, no, na I think first ni, no, sa Philippines na kita old city naman gyud ta, pero nabuhat pa nato kaning underground cabling. No, again with the collaborative effort of all, dili lang ni sa LGU but all telcos, atong Double Light and Power Company, City Engineers Office, no, sila po ang nag-work hard po ani. So congratulations to all of us. Sir, kano sa po target ma-complete na kita ng phase? Kana di pa ta makaingon na, it depends sa team because paras kani magka-problema manggudta sa mga store owners ang uban, di pa sila gusto magpa-excavate, so atong gibuhat phase by phase po ta, kalot diri and then open sa diri and then next is close na po diri, open na po dito. So we cannot tell, hopefully the right person no is ang Double Light and Power Company. Sir, unsa to mga LGUs ang naga-benchmark sa to for underground? Oy, as far as I'm concerned, sa Metro Manila ni mga LGUs gyapon dito, and as far as isa ka LGU probinsya sa Ilocos, mao tong una gyud, no, na niadto dire, nag-benchmark sila actually, and then nag-ask atong office o what ordinance ang gibuhat namo, and then unsa ang implementation, no. But the implementation is dito ta sa City Engineers Office kay sila gyud ang nag-handle ani on the streets, no. So, boto mga higala, no, ang pahayag ni Councilor Louis John Bungguyan, mga higala, chairman sa Committee on Energy diya sa Davao City Council, mga higala. So, nindot yun siya, no, moto kong kakastorya, mga higala, no. Kato nga panahon to, konsihal na po siya ato mga higala, no, to 2013, no, Sir Louis John, or 2010 nagsugod, no. So, moto ang iyahang kon mga higala, no, nga, mas nindot yun kung tibok Davao, ma-underground cabling na siya, mga higala, no. So, nindot yun kay siya tanawan nga walay bitay mga gats na panauban dra mga higala nga. Tapos mabitaw natin anti-spaghetti wire ordinance mga higala, no. So ang isa gid sa mga kuan na pro walay magbitay-bitay mahimo spaghetti diha sa tuong kuan mga higala, no. Idi kuan na lang, lubong na lang na mga higala, no. So makikinabangay dapat nang mga telco kuan, no. Pang kuan lang ana mga higala kay atong sa itong pagbalik mga higala, no, ato nang hisgutan mga higala, no, once nga kanang kuno kay di ba daghan mga kawatan og mga kuan, well daghan kay mga kawatan og mga bronze mga higala, kung anong bronze mga higala mo dili pamutol mga wires mga higala, kapila na nahitabo mga higala, no. So una to na po sa stasyon dia sa Ulas mga higala, natoy mga tao, mga tambay mga higala, di po na to tambay, mga kuan lang gid, makawatan lang gid sila mga higala, no, na gigasulayan og gabas diha ang kuan fiber nga kable sa ka internet company may higala kung asa mi nakakabit sa una. So mo to dahilan nga isa ka semana walay internet diha sa may Ulas. Diyos ko, no, dagay mga kuan kung sarami lang pangumatot ay nangana sa mga kuan lagi ba, no. Mo nila mga kuan mo to mga higala, no, ngaytabo po just may claveria mga higala, nagikawat ang mga wires mga higala, no, which resulted to kuan mga higala, long hours na power interruption diha sa mong area. Ay nako. Anyways, mga higala, sa pagbalik ato nang isgutan human lang sa mga importante pa hinumdum ning ato si Bianan. Siya sa kawat sa mga copper wire. Yes, wow. So, saan to ang kuan ni sir nga para din na tumusok tong 8 hours na
power interruption, it's because sa pagpangangkot atong mga Oh, tinuod na no, very unfortunate. Muna mga imigtabang gyud sa public nga unta kanang pahinumduman nato ang public nga kining mga facilities live ni siya. Mura mo gud siya kung tan-awon nimo kay dili man siya wire, mura ra siya safe nga hikapon no, like dire oh. Safe ra siya hikapon pero og imo ko na siya tuyuon og gabas, live na siya, maka-cause gud siya flash over or makakuryente gud siya. So amo ang unang hangyo is for the public to also be vigilant nga dili unta duolon siya na basta-basta kawaton lang. Of course, we're coordinating with the local barangays para ma-secure sa siya. Sa public security sad we're also coordinating. So murag information campaign nato no nga and then we'll put signages sad siguro na dali masabtan sa tanan nga delikado ni siya, live ni siya, na dili ni siya facility nga pwede lang nimo sandigan or imuang hilabtan or imong hikapon. Safe good siya sa public nga mahikapan, pero kung imo gud siya i-attempt nga putlon, syempre wire man na siya nga live, so makurintihan gyud ka. So hopefully makakuha na to. Oh. Yes, it will cause power interruption. Yeah. Ang unique ani kay since underground siya, medyo lisod siya i-repair na to kay punluton man nimo ang tibok wire, unlike atong sa overhead nga dali lang nimo i-install, dali ra kay gyud namo ma-respond. Pero kung underground, dako siya trabaho gyud nato. So muna paimangno lang sa public nga unta maging mas safe ta, mas kanang vigilant puta nga mubuyag nga dili nato pa kuanan lang ba nga kawato nila kay param gyapon ni sa ato atanan. Balik kita mga higala din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito mga higala. Yes mga higala no. So naman ako ang background. Anyways mga higala. Dinita na sa tongkan before ta nagbiya para sa painumdum mga higala no. Ato ang kuno no. Atong gisigutan kaning mga kawat-kawat og wires mga higala. Okay. Abi na pag underground cabling ng mga higala. Kuan naman good no kanang usani kanang dili na lisod na siya kawaton, piskot na gid para nagid mga paraan ni mga kawatan gud mga higala no. Ay nako. Naji paraan gid di mga kawatanan ni mga higala para makakuha og wire. Ay Diyos ko no. Ang ano gud na higala kay nahitabo na dito mag last kuan mga higala pil sa tong bulan na to within this year lang to or last year. Gisulayan og gabas ang mga wire diya. May actually kay di ba sa underground cable na mo isa ka kanang area gud may galang dito gud ginabutang ang mga wires. Tung man kanang may kanang frame gud mga higala. Nga dito ginalaktak mga higala ang linya. Gigabas pa bitaw na. Sa may kung familiar mo dola ng RCBC mga higala, RCBC kanang Palmahil, corner Palmahil. Diha dapit. Diyos ko, kana RCBC na mag-BPI. Pambangkit na lang ako ng mga establishmento dira at bangsa katong dating UCPB nga karon land bank na. Para mas familiar mo, at bang sa lawaan. Gigabas. So, ang resulta mga higala, no? Pila to? 12 hours. 12 hours na kuan, na power interruption. Diyos ko, ano yung mga tawanan. Ay! Saan ito mga negosyo diha? Hindi man lang ipang gabas. Ano mga tawanan ni wagi? Sabagay, mingan mo sila nga, bito mga bito, politiko, bito, wakawatan po kay kabidi, di ba, di may karapatan mga awat po, damo lagi na. Okay, maingon dayon mo ana, no? Ay, nako. Kay tungod na nagbuhat og mali, lalo po may karapatan magbuhat og mali. Ay, nalang. Bebeta, mga higala, muna akong kwan mo niya. Ang isa sa kwan na may higala, aside sa negosyo na ito na kayo, mawalaan mo pila ka oras, taas nga oras nga mawalaan og kuryente, no? Ang mga magtrabaho, ang gasto sa pagpatrabaho, anak, kaya kinahanglan baklason na ni mutanan. Bayag ka ng pareha sa kwan nga, pag na maputol nga linya, imuha ng kwan, putlan, tapos man, sumpayan. Manay nga na, ay, kabalo pila gasto. No, may lang gid davolite mga higala mo ni nanguna sa nanguna sa pag initiate initiate pa mo nag-initiate ana mga higala bisan pa magdako kay naggasto. No? Para matabangan lang nga mapanindot atong syudad. Tapos napibban ay nako ay. Well, di gid mawala gid mga higala na sa isa ka
sa isa ka kahon nga kamatis na mga bulok. Kaya lang madamay na tatanan. No. Anyways, may gala niya ang ang panawagan ni Davao Light and Power Company President and COO Engineer Henry Zartia mga igala, no. Alang sa katong mga buot mga wat may galo kato yung pahayag may gala na abot ng kawat-kawat ang mga nasa kaning ginatawag nato nga siya tawag na mga kable, no, sa to underground cabling mga igala. Uminaw na to. So, mga ito mga igala, no, ang pahayag ni Engineer Henry Zartia, ang President o CEO sa Davao Light mga igala. So, ay nako, please lang mga friends, no, sa bagay, hindi naman po na kay issue, ilagay ito gipangawat ito mga lamppost gani, mga kurintis lamppost diha sa may coastal road gani, no, grabe. Ay nako, may nantang ako, well, wala kay nga na ako, pero kawat na agin ay kawat yun mga igala. Nagini mga kawat jud mga igala, no. Well, samot siguro karon nga mahalang papalaliton mga igala, grabe to. Grabe nagkuan mi sa kong amiga mga igala ba kay nagkuan mi, magsabot di ba diyan. Kita mi kan-anan na kanang barato lang so dili barato gid karon mga igala, no. Especially sa mga areas nga kuan, no. Areas nga feeling sa mga tao kay dato ang mga mangagi. Mahal na kayang pagkaon, no. Anyways, mga igala, mo to, no, ang panawagan ni Engineer Tia mga igala nga dapat yun na kuno actually kapag kuno sa barangay mga igala dapat butangan kanang kung area nga naay mga katong kuno ipakita na to dito mga igala, no, tong mga katong taas kay nga dito ginalay ang mga kuan ang mga wires mga igala, no. Bantayan tong barangay Tanod, no. Grabe ka, magkadlaw man nata to gitira ni sa mga kawatan di sa Claveria. Grabe. Ang gasto ba, no? May na lang natay private sector, what if kung government or dugay pa kayo na kanapay mo agi pa nag-procurement. Ay nako. Anyways, mga igala dinito, no, balikon nato itong mga pahinumdum mga igala, no, sa ato ang Davao City Police Office alang sa itong mga aktibidad, no, karong Semana Santa mga igala, no. Well, ako nang gibalik mga igala aron nga ma-remind ta, no, unsa dapat ang buhaton, no, palihog lang ayaw na mo pagdala og bawal, ayaw na mo pagsuot og bawal, no. Ngano gibawal siya para sa ato ang tanan, no. So pila ka tuig na nang i-practice din ito, karon pa ka magreklamo ay pasabot di ka taga Davao. Ay na lang gud mo wala gini ba. Kabilang mismo ko nga di ay mo dres Davao kay samot mo maka-traffic din. Joke lang, sini masok ko. Anyways, may gala to pabinaon may gala pahinumdum sa Davao City Police Office may gala alang karong Semana Santa may gala, no, pinagi sa tigpamaba nini nga si Captain Hazel Caballero Tuazon. Minaw na to. Anyways, ang atong mga security protocols na ipatuman nato sa mga simbahan sa ganito. Yes, sir. Ang ato ang magong Davao City, sir, no, what of the best practice with sa Davao City is kaning atong ginatawag na culture of security. And part of that, sir, is the kanang backpack, dili gid ta ba kay kabalo naman yung taga Davao City ani, sir, nga strict gid ta when it comes to sir, pag siguro nga hapsa yung malinaw na atong sila sa Davao sa tanan ng mga activities. So ang backpack bawal yun na siya. Kung magdala ka ng tubig, kailangan makita kung sa isulod. Baby weapon, bawal yun na siya. Especially para answer no inside the sir. So kabalo na gina taga Davao City ani ang saan nawatag ba ng complaint, sir, no. Pero kasagaran ana is from outside Davao City. Ang ato lagi diri sa kung sa ginapa gusto ipatuman sa ato ang local government unit diri sa ato nga siyudad sa Davao. Ato lang pong sundon, sir, no, kay para po na sa tanan nga naa diri sa siyudad sa Davao nga masiguro nato nga safety gyud. So ato lang tamanon kay naman ta din sa area sa siyudad sa Davao nga stick to gyud nga ato ang diri kamalakad diri para po na sa tanan, no. Sige mo na sa atong local government unit sa atong siyudad sa Davao kay para po na sa tanan dili lang sa iilan diri nga naa sa siyudad sa Davao. So magtinabangay lang kita tanan sa pagprotekta sa atong siyudad. So mao to mga igala, no, ang pahayag ni Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office. So kana, no, napami discussion about backpack mga igala, no, kung asa na ano sa kalahian daw sina lang gud ay pwede lang magbangita lang magpamahagi ay mao na tong katong nagkuan sa Rio Carnival mga igala dulong di sa SM Kulanday mga igala.
no? I'm sure na to sa sakyanan. Kung di nila linibot ang sakyanan di iyahang kuan di iyahang mga gamit, no? Or nagkwansyaw ka ng tote bag na lang. Grabe. Grabe naman. Marag pakasad-on mo ang mga security forces kay bawal mo pasudlon. Di ba? No? Ayaw na lang mo pag-attempt, no? Kaya basi pwede pa mo makakompromise sa security protocols dinhi. No? Napunti konsihal po, diha po, nga mo, kuan po dayon. No? Accommodate. Kapila na ta na lutsan dinhi. Peace lang. Kapila na ta naka-experience sa pagpamumba din, please lang. Ayaw na lang ninyo na pakialami. Di ba? Isa ka konsihal dire, ikaw may nagpasaan ng Culture of Security Ordinance. Baguman, kung ano mo review ha di ay? Ay, naku. Peace naman. Ayaw na i-compromise. Ikaw na kaya na. Gusto nga ito mo kanog ka ng turista din eh? Ana, ba? Well, dili ko mo-oppose ana. Pero kung i-compromise man lang ang mga security protocols na to, ayaw na lang ninyo naghilabti. No? Ipaibalo man ginanap to dapat, no? Nga dapat sa pagsulod sa Davao City kabalota. Sa ubang nasod, kuya kita mo sunod sa mga balao, tapos pag abot diri, reklamo ta dayon sa social media. Pagka na lang, no? Una karon mga igal no sa masok ginga kaganyan sa usapang agrikultura, no? Ayaw na mo pagdala og bawal, no? Sunod na lang mo, no? Para dili na ta mo kuan, no? Sa tanon. Awa na sa ko, di ba dapat ngayon ko nga light lang ta karon. Di makainit mo ulo good. Post sa social media. Diri sa tuwa sa Pilipinas pag naibawal, kusog kita magyaw-yaw, permato ta sa laing nasod. Grabe kita ka ito eh. Sundon na to mga local ordinances din sa to mga nasod. Eh, kung bawal. Di kayo pagka na lang. Mga po ng mga di taga-Davao nga mag-con din na sa may Tulip Drive, mag-left turn. Tapos may Kimpo. Ano mag-left? Kaklaro na sa sign, no left turn. Lagbitan mo na yung mga con. Lumang taga-Davao. Dili, tikita na. Hindi ka pala mubasag signage, pataka ra. Huwag na yung sa mga tao po nga di taga-Davao. Huwag po na yung mga ubang abusado. Kung kisa pa ito di mga taga-Davao, huwag na yung mga abusado. No? Busados dalan. Ay nako. Pasok nako. Na Lord, kalo ako Lord. Merkulis Santo baya karon Lord. Sabi tao ay. Makalagot lang ba no? Kasi itong mga taga Davao may reklamador. Kasi itong mga dili taga wala man may nangimbita sa inyo man mo dire. Kasi may nangimbita sa inyo ha. Alas katong konsehal may nangimbita sa inyo ha katong nagreklamo sa social media. Oh. Kung nangimbita to sa inyo ha, edi siya pakasad ayun ninyo na ko dito magreklamo mo dira sa kanya man gitagtag ninyo ka porke classmate nimo. Ay nako. Anyways, my gala, karon ako nag-react ha. Anyways, my gala, wala tayo igong oras mga gala, no? Last day sa to ang panag-uban karon no? Ugma antod sa Sabado Santo mga gala, sa Sabado de Gloria mga gala. Wala kita broadcast mga gala, mubalik ta Domingo mga gala na, pero ato mga regular programming mubalik karong Lunes mga gala na. Apit sa 21. So sa ngalan sa Tibok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao mga igala, ako inyong kauban Armando Feniquito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. So ginawa ito mga igala, no? Doon natin kaning malinawon, no? Na pagsaulog sa ato ang Semana Santa karong panahon na mga igala. Anyways, mga igala, salamat o mayang adlaw ka na tong tanan.